Kagulat World. Kai Sotto muling naging sentro ng atensyon matapos kumalat ang Laguna Training Camp video na nagpapakitang aktibo na siya sa drills at team activities. Sa bawat clip, makikita ang malaking pagbabago sa kanyang kilos, mas kontrolado, mas fluid, at mas maayos ang footwork kumpara sa mga unang linggo ng kanyang ACL recovery. Dahil dito, tumibay ang mga ulat na target ni Kai ang full comeback pagdating ng January window, kasabay ng unti-unting pag-clear ng medical team sa basketball-specific movements. Hindi pa man siya officially game-ready, malinaw na nasa tamang direksyon ang progreso at hindi na siya nagre-rehab lamang. Bumabalik na siya sa actual basketball rhythm. Sa loob ng camp, nagbago ang intensity mula nang sumali si Kai sa structured team routines. Ayon sa mga insiders, ang presensya niya ay nagbukas ng bagong energy sa buong pool. Kapag nakikita ng mga teammates na gumagalaw siya ng may confidence, tumataas ang focus at urgency ng bawat drill. Ang morale boost na dulot ni Kai ay nagbibigay ng signal na malapit na ang pagbalik ng franchise cornerstone ng national program. Hindi ito simpleng cameo appearance. Mukhang intentional ang bawat galaw, lalo na sa mga catch-and-shoot reps at controlled contact scenarios na bahagi ng kanyang advanced rehab. Strategic ang impact ng kanyang unti-unting pagbabalik. Sa height, versatility at shooting touch ni Kai, nagkakaroon ng bagong dimension ang long-term plans ng Gilas. Kung maging successful ang January return niya, mas magiging flexible ang rotation dahil kaya niyang mag-operate bilang roller, spacer, weak side rim protector, at off-ball threat sa parehong half-court at transition sets. Ang ganitong skill set ay bihira sa Asian competition at nagbibigay sa Pilipinas ng unique advantage na matagal nang hinihintay. Importante rin na ang system ni Coach Tim Cone ay nakabase sa quick reads at functional spacing, kung saan si Kai ay natural na fit dahil hindi siya traditional big na kailangan pang i-post up. Mas modern at mas dynamic ang magiging identity ng Gilas kapag nandiyan siya. Emotionally, malaki ang impact ng mga bagong video. Para sa mga fans, sapat nang makita na tumatakbo at kumikilos si Kai ng hindi alangan. Para sa team, higit pa roon. Ito ay simbolo na babalik ang centerpiece ng programa at may tiwalang bumabalik hindi lamang sa katawan niya, kundi sa buong trajectory ng Gilas. Ang Laguna Camp video ay nagsilbing kumpirmasyon na ang comeback ay hindi na haka-haka. Ito ay hinog sa preparasyon, support system at disiplina ng isang atleta na handang ipaglaban ang bansa muli. Sa pagsisimula ng bagong taon, maaring ito ang pinakamalaking basketball story ng Pilipinas. Ang pagbabalik ni Kai Sotto, handang gulatin muli ang mundo. Sa paglabas ng Laguna Training Camp video ni Kai Sotto, biglang nagiba ang ihip ng hangin sa buong basketball community. Ang dating tahimik na usapan tungkol sa kanyang kondisyon ay napalitan ng konkretong ebidensya. Gumagalaw na siya tulad ng isang player na hindi na limitado sa basic rehab. Sa bawat frame, makikita na hindi lang siya basta nakikigulo sa sidelines. Nasa gitna siya ng structured drills, may rhythm ang footwork, may control ang landing mechanics, at higit sa lahat, may kumpiyansa ang bawat galaw. Ito ang klase ng body language na hindi mo makikita sa isang atleta na malayo pa. Ito ang anyo ng isang player na unti-unting binabalikan ng competitive mode. Kapansin-pansin na ang drills na ginagawa niya ay hindi na pang beginners. May mga catch-and-shoot patterns, short roll reads, at controlled contact actions kung saan sinusubukan na ang reaction time at balance niya. Ang ganitong mga exercise ay bahagi ng mid to late stage recovery. Hindi ito ibinibigay hanggat hindi kumpiyansa ang medical staff na matatag ang stability ng tuhod. Ibig sabihin, lampas na si Kai sa simpleng conditioning at light jogging. Papunta na siya sa phase kung saan tinitest ang basketball readiness. At sa mga oras na iyon, mukhang pumapasa siya. Sa loob ng camp, ramdam ang epekto niya sa dynamic ng team. Ang presensya ni Kai hindi lamang inspirasyon, nagiging catalyst ito. Kapag nakikita ng mga veterans na gumagalaw siyang maayos, tumataas ang intensity ng practices. Kapag nakikita ng younger players na ang franchise cornerstone ay nagsusumikap bumalik, mas nagiging committed sila sa system. Ganito kalaki ang emotional gravity ni Kai sa programa. Nagbabago ang urgency ng bawat player dahil alam nilang kapag siya'y bumalik, tataas ang ceiling ng buong Gilas. Sa strategic standpoint, mas malalim pa ang epekto. Ang bagong sistema ng Gilas ay nakabase sa mobility, quick decision-making, at multi-positional spacing. Sa build at skillset ni Kai, 7-footer pero kayang pumasa, pumuwesto sa perimeter, at mag-slide sa pick-and-roll coverages. Nagkakaroon ng dagdag na layer ang offense at defense. Sa Asian competition, bihira ang ganitong kombinasyon ng height at finesse. Kapag natuloy ang comeback niya sa January window, magkaroon ng Gilas ng dalawang direksyon.
isang heavy half-court attack kapag nasa loob si Junmar, at isang high-speed stretch-heavy system kapag si Kai ang nasa helm. Ang flexibility na iyon ay nagbibigay ng tactical advantages na hindi pa nagagamit ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Pero higit sa lahat, ang pinaka-nakakagulat sa video ay ang teaming. Wala pang official clearance, pero malinaw na may intensyon at plano ang buong Gilas staff. Dalhin si Kai sa tamang forma bago magsimula ang mga crucial international games. Hindi ito bigla ang pagbabalik. Ito ay pinag-isipan, minadalian, pero hindi minadali, at naka-base sa progresong nakikita nila araw-araw. Kaya nang kumalat ang Laguna Camp clips, hindi lang ito hype. Ito ay pahayag. Isang mensahe na ang comeback ni Kai Sotto ay hindi na tanong kung kailan, kundi gaano kalakas ang magiging impact niya pagbalik niya sa mundo ng international basketball. Habang mas lumalalim ang pagtingin sa Laguna training camp footage, mas lumilinaw na hindi simpleng progress update lang ang nangyayari kay Kai Sotto, kundi isang blueprint ng mas mature, mas refined, at mas handang bersyon niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang workouts, makikita na hindi lang physical recovery ang tinututukan. Binabalik din niya ang teaming, ang instinct, at ang decision-making na mahalaga para maging impactful sa international stage. Sa bawat catch-and-shoot drill, mabilis ang release niya kumpara sa nakaraan. Sa bawat short roll scenario, mas composed ang pasa at mas maayos ang pagbabasa niya sa weak side rotations. Ang ganitong improvements ay indikasyon na hindi lang siya nagbabalik sa dating antas, umaangat siya. Sa loob ng Gilas environment, nagiging mahalaga rin kung paano siya ini-integrate ng coaching staff. Hindi nila minamadali ang pagbabalik niya sa contact plays, pero pinapadama nila sa kanya ang speed, spacing at complexity ng bagong sistema. Ang ginagawa ng staff ay parang soft integration, hindi pa full participation, pero sapat para maramdaman ni Kai kung ano ang hinihingi ng sistema ni Coach Tim Cone. Sa ganitong paraan, pagdating ng January, hindi siya rusty player coming off injury. Instead, magiging system-ready big. Siya na may familiarity sa flow ng offense at demands ng depensa. Sa mga scrimmage portions ng camp, kahit nasa controlled minutes pa siya, pansin na agad ang pagbabago sa pacing kapag nasa court siya. Mas malawak ang spacing dahil kailangan siyang bantayan sa labas, pero at the same time, kailangan ding bantayan ang roll threat niya sa loob. Kapag nasa weak side siya, hindi makapag-help ng buo ang depensa dahil kaya niyang tumira off the catch. Ito ang klase ng gravity na wala ang Gilas sa ibang bigs. Kaya kapag bumalik siya fully healthy, magbabago ang buong complexion ng rotation. Magkakaroon ng offensive duality. Isang bruising, post-oriented presence sa mga malalaking matchup at isang mobile, modern big para sa fast-paced at switch-heavy opponents. Defensively, malaking bagay rin ang kanyang progress. Makikita sa video na mas magaan ang lateral steps niya at mas kontrolado ang closest niya sa shooters.